Do not love the world and the things of the world, because yung mga bagay po sa mundo lilipas po yan. Nakakatawa yung mga tao na talagang ang kanilang focus ay dito lang po sa mundo. Okay, ngayon po mag-set tayo ng konting listahan. Paano mo malalaman yung mga taong makamundo? Clue number 1, sila po ay unbelievers. Yan ang unang clue. Unbelievers po sila, ibig sabihin mga taong hindi pa nakakakilala sa Panginoong Jesucristo. Okay, hanggang nabubuhay po ang tao, may chance na makakilala kay Jesus. But kung hindi pa po nakakakilala ang mga taong yan sa Panginoong Jesucristo, expect po ninyo sila po ay madaling madarang o madali pong madaya, madaling maligaw, madaling maakit ng buong sandaigdigang ito. Clue number 1, sila po ay mga unbelievers. Kasi kung believers po talaga o believer ang isang tao, ang kaniyang focus nandoon sa magbibigay ng glory kay Jesus. Clue number 2, ito po yung mga tao na ang kanila pong focus ay nasa kanilang mga pangarap, abutin ng mga ito, at pag naabot ng mga ito, dagdagan pa, walang katapusan. Entonces, sa madaling salita, mga taong walang contentment. Okay, sila po yung mga tao na makikita po ninyo mostly sa Facebook, sa YouTube, makikita nyo nakasalamin, may mga namamasyal. Hindi po masamang mamasyal, pero makikita po ninyo yung mga unbelievers, halatado po talaga. Lalo na kung ikaw ay isang mananampalataya, madali mong madediscern na, hey, unbeliever yan. Makikita mo, yun lang ang kanilang focus. Lalo na alam mo yung background nila, hindi po sa atin po silang hinuhusgan, alam mo yung background nila na hindi sila Kristiyano. Ito po yung mga tao na ang focus, makabili ng bagong gadget, makabili ng bagong kotse, makabili ng mga bagong model, di po ba? Tapos mostly, yung mga gadget na pagkamamahal, na pwede pa naman yung dating gadget, bibili na naman ng bago. Yeah, ganyan po yung mga taong nakafocus po sa mundo. Okay? Tandaan po ninyo, I'm not judging them. Binibigyan ko lang po kayo ng tinatawag na insights o mga listahan. So, pangalawang clue, mga taong walang kakontentuhan. Mga uncontented, mga walang contentment sa buhay. Number 3, mayayabang. Sila po yung mga taong boastful at ang ipinagmamalaki po nila yung kanilang itsura. Makikita po ninyo yan pagbukas nyo ng social media, sa mga TikTok, makikita nyo, babae at lalaki, makikita nyo, kasi alam nila, gwapo sila, may itsura sila, maganda sila, may itsura sila, ipinagmamalaki nila ito to the point na yung iba naghuhubad na, pinapakita ng katawan nila, pinagyayabang nila. Well, kung magyayabang ka, sabi ng Bible, si Jesucristo ang iyong ipagyabang. Hindi mo pwedeng ipagyabang ang mga bagay na lumilipas sapagkat sa mata ni Jesus, yan ay pawang kahangalan lang. Okay, number 4, puro pera. Makikita po ninyo sa mga post nila, puro pera, di ba? Ang tanong nila, happy ka ba ngayon? Importante, happy ka. May pera ka. Di ba, matupad mo mga pangarap mo, hindi po masama ang mga yan. Pero kung ginagawa mo ito outside kay Jesus Christ, ibang usapan po yan. Sapagkat yan ang iyong magiging focus sa buhay. Nakakalungkot po ngayon, yung ibang Kristiyano po, parang nakikigo with the flow, with the world. Hindi po ganyan. Hayaan po nating manindigan tayo sa katotohanan ng Biblia at hayaan po nating yung mga unsaved masave dahil sa dala nating mensahe, ang hindi nagbabagong mensahe ng kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Number 5 at huli po nating pwedeng sabihin na point sa umaga pong ito. Sila po yung mga tao na umiiwas sa mga Bible studies. Number 5 again, umiiwas sa mga Bible studies o sa mga usaping tungkol sa Diyos, tungkol kay Jesus, mga allergic sa pangalan ni Jesus. Yan. Ito yung mga taong pag narinig lang ang pangalan ni Jesus, nagpapantig ang kanilang tenga, mambubuli na sa iyo, tatawanan kanila, hayaan lang po ninyo.
Naranasan ko po yan. I know what I'm talking about here. Hindi po ako pwedeng magsalita rito without experiencing it all. I already did. In fact, marami pong mga tao na nakilala ko na talagang kaibigan namin dati. Nung nalaman naging Kristiyano ako, parang umiiwas na po sa amin. Totoo po yan. Sapagkat ang mga taong ito ay nakafocus lamang dito sa mga bagay ng mundo. Pero ito pong gusto ko pong tignan. Tayong mga mananampalataya, we encounter the living Christ. We encounter the living Savior. Ibang klase ang pagmamahal, ang power na ipinagkaloob ni Jesus. First, unang-una, binigyan niya tayo ng kaalaman na ipaalam sa atin na ang pinakamahalaga sa lahat ay ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Check na check. Kasi, tandaan po ninyo, nahirapan ng husto ang Panginoon sa krus ng Kalbaryo. At bago niya po dalhin ang napakabigat na krus na yan, siya po ay pinaghahampas ng mga Romanong sundalo. Pinutungan ng koronang tinik, walang kain, walang tulog, grabe, no? Halos maubos ang dugo ng Panginoon, pero binuhat niya ang pagkabigat-bigat na krus hanggang siya ipako sa krus ng oras ay alas 9 ng umaga. Nalagutan siya ng hininga, binigay niya ang kanyang buhay alas 3 ng hapon. So sa loob ng 6 na oras, ang anak ng Diyos, the God of Gods, ay nakapako sa krus ng Kalbaryo. Yun ang pinaka-importante at pinakadakilang pangyayari sa kasaysayan ng buong sangkatauhan, mga kaibigan. Kaya, alam natin, bilang mga mananampalataya, alam natin, ang pinaka-importante ay wala pong iba kundi yung ginawa ng Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo. Hindi pwede itong tumbasan ng iba pa. Hindi pwedeng tumbasan ng pera. Hindi pwedeng tumbasan ng kompromiso o ng kahit ano paman, sapagkat alam natin, pag nakita natin yung glory, yung power na dulot ng pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus sa buhay natin mga mananampalataya, we will say, "Oh Lord Jesus, thank you. I have this Zoe life. I have this eternal life that only you can keep." Hindi yan taglay ng mga unbelievers, mga kaibigan, mga kababayan ko. Sapagkat ang nagtataglay lamang yan ay mga born-again Christians. Hindi po religion ang born-again. Okay, iyan po ang malungkot. Sa atin pong sistema at kultura na rin pati, pag narinig ang born-again, ang mga tenga nila nagpapantig. Parang, wow, papalitan mo ika ang aking relihiyon. Ganyan ang kanilang mga sinasabi. Well, hindi po yan pagpapalit ng relihiyon, kundi ang born again po ay isang relasyon na buhay sa isang buhay na Diyos sa pamamagitan ng ginawa ng Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo. Ang kanyang paghihirap po, sorry po, yan lang po ang pwede kong ipakita ngayon sa inyong picture, yung ano ba yan? May ibon sa taas, ano? Ang ganda, nagandahan ko po siya, kaya sabi ko, fit naman sa message, so ito na po. Para unique naman po, no? Kasi parang yung picture na yan, parang nahirapan naman po si Jesus dyan. So, perfect. So, yung power ng kamatayan at muling pagkabuhay niya, pag believer ka, alam mo yan. Kaya hindi mo yan ipagpapalit sa mundo, hindi ka mangungompromiso. Kung alam mong mali, mali. Kung alam mong mali, ito ay hindi mo gagawin. Dahil you have Jesus. You have the Holy Spirit para ikaw ay gabayan at dalhin doon sa tamang katuwiran na walang iba kundi ang katuwiran ng Diyos na ipinakita niyang sakdal at buong buo ng singkad doon sa krus ng Kalbaryo nang mamatay doon ang kanyang bugtong na anak na ang Panginoong Hesukristo. Alam po natin yan. Hindi po relihiyon ang born again. So don't think na I'm here preaching, sharing the good news of Jesus, trying to change your religion. Hindi po. Kung anong religion mo, manatili ka dyan. Pero please lang, pakinggan mo itong aking tuturanin na ito, sasabihin na ito.
Ang magliligtas sa'yo, hindi relihiyon, kundi relasyon sa Panginoong Hesukristo. Huwag kang gagaya doon sa mga taong makamundo na tinuran ko doon sa early part ng video ito. Sapagkat makikita mo sila pagbukas pa lang ng social media, pagbukas mo pa lang ng kahit anong mga platforms, makikita mo ang daming makamundo, mga bata pa lang po, makamundo. Magtataka ka pa ba? Itong mga taong ito ay wala sa Panginoong Hesukristo. Kung kilala lang nila si Jesus, hindi sila mag-aasta o mag-aarte ng ganyan. Di po ba? Dahil ang pagkakilala sa Panginoong Hesus, ito po ang kapuspusan sa kalahat-lahatan na pumupuspos sa kaibuturan ng puso ng bawat tao. Lamang kung kanila itong tatanggapin. And I'm praying, I hope, and I pray, ito ay kanilang tanggapin. Walang takot na tanggapin nila ang verbo. Sa pasimula pa ay nandoon na ang verbo. Okay? At ang verbo ay sumasa Diyos. At ang verbo ay Diyos. At ang verbo ay nagkatawang tao at nakipamayan sa atin. Yan si Jesus. Yan ang nagmamahal sa atin ng tapat. Na dahilan upang ikaw ay lumaya at huwag mahalin ang sandaigdigan. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, I invite you to do so. Click the notification bell, share the wonderful grace and love of Jesus. Again, thank you very much po sa inyong lahat. And Jesus truly loves us all. Thank you.